Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kakaibang rally pattern ni Ethereum at ni XRP na pinag-aralan ng isang analyst na kilala bilang si Egrag Crypto. Gumamit po siya ng Fibonacci extension method para makita ang possible price targets ng dalawang asset. Ang nakakaintriga po dito ay kung bakit tinatanggap ng ibang analyst ang mataas na projection ni Ethereum pero agad po nilang tinatanggihan ang halos parehong resulta para kay XRP. Kaya pag-uusapan po natin ang kanilang charts, market structures, timing ng cycles at kung ano ang ibig sabihin nito para sa long-term price action ng dalawang crypto na ito. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga bang sinasabi ng analysis tungkol kay Ethereum at saka kay XRP? Yan, meron pong pinost dito si Egrag Crypto sa kanyang X account. Yan, meron po siyang 89.2k. Ayan, at yan po yung kanyang paliwanag sa kanyang analysis dito at na may kasamang chart kung saan ay ito po ay chart ni Ethereum dito sa itaas at saka chart naman ni XRP dito sa ibaba. Pareho po silang weekly chart time frame at yan yung kay Ethereum ay mula po ito sa datos ni Bitstamp at kay XRP ay mula po sa datos ni Binance. At ayan, may mga chart patterns po siya dito. At yan po ang ating ipapaliwanag dito. Ayan, ayon po sa kanya ay ginamit niya ang 2018 market peak at saka 2020 market bottom bilang reference points. Ang lumabas ay malinaw. Si Ethereum ay may 1.618 Fibonacci extension na naglalagay ng kanyang target sa pagitan po ng $7,700 hanggang $8,000. Kung mangyari po ito, ibig sabihin ay mas lalo pang tatatag ang posisyon ni Ethereum bilang isa sa mga pinaka-dominanting crypto sa market. Ang impact po nito ay malaki dahil kapag umangat po si Ethereum, maraming altcoins ang sumasabay. Kaya kung makuha po ang target na ito, maaari rin nitong pasiglahin ang buong crypto market. Ngayon ay paano naman ang sitwasyon ni XRP sa parehong analysis? Parehong approach po ang ginamit ni Egrag dito. Kung si Ethereum ay tiningnan gamit ang 1.618 Fibonacci, ganoon din ang ginawa kay XRP. Lumabas na si XRP ay may target zone sa pagitan po ng $27 hanggang $31. Ngayon, may mga analyst na agad tinatanggap ang projection kay Ethereum. Pero pagdating po kay XRP ay dinidismiss nila ito. Dito po pumapasok ang punto ni Egrag. Sabi niya kung pareho naman ang mathematical basis, bakit tatanggapin ang isa tapos tatanggihan ang isa? Kung sa XRP ay makarating sa $27 hanggang $31, magiging isa po ito sa pinakamalaking rally na makikita sa market history. Ang possible impact po nito ay makapagbago ng pananaw ng maraming investors na matagal nang naghihintay kay XRP na makabawi mula po sa kanyang matagal na consolidation. Ano naman po ang ipinapakita ng mga charts dito ni Ethereum at saka XRP bilang mga patterns. Ayan. Dito kay Ethereum ay makikita po natin ang head and shoulders pattern na develop mula taong 2021 hanggang 2024. Dito rin po nakalagay ang iba pang Fibonacci levels. Halimbawa, ang 1.414 level ay nasa $4,405 at ang 1.0 level ay nasa $1,413 at ang 0.702 retracement ay nasa $623. Ang pinaka-highlight po dito ay ang 1.618 extension level sa paligid po
ng $7,714 hanggang $8,401. Samantala, sa weekly chart ni XRP, makikita ang isang napakahabang consolidation pattern matapos ang 2018 peak at saka 2020 low. Ang mga levels na nakaposition po dito ay ang $3.52 sa 1.0 level, $15.23 sa 1.414 extension, at ang $27 hanggang $31 sa 1.618 extension. Meron ding retracement marker na nasa $1.22 sa 0.702 level. Ang ibig pong sabihin nito ay pareho po silang dumadaan sa halos parehong mathematical na proseso. Kung consistent po ang approach kay Ethereum, walang dahilan para seryosohin ang projection kay XRP. Kaya pagdating po sa market impact, kapag nag-breakout si XRP mula sa consolidation, pwede itong magdulot ng sudden surge ng interest mula sa mga traders at saka institutions. Ngayon ay paano ang usapin ng market cycles at saka timing? Yan, sinabi po ni Ginoong Egrag na possible po ang isang extended cycle na tatakbo hanggang taong 2018. Kasama dito ang posibilidad ng isang malaking bear market phase sa taong 2026. Ibig sabihin ay hindi lahat ng pag-akyat ay tuloy-tuloy. Maaari pong magkaroon ng local peak sa fourth quarter ng taong 2025. Kaya kahit intact po ang Fibonacci targets, may mga corrective moves na mangyayari bago tuluyang maabot ang mga ito. Ang impact po nito sa market ay mahalaga. Ang mga traders ay hindi dapat maging sobrang agresibo sa short term dahil maaaring magkaroon ng malalakas na pullbacks. Ang mas makabubuting mindset ay long-term positioning. Ngayon ay ano po ang pagkakaiba ng projection ni Egrag sa ibang mga analyst? Yan, may ibang commentators na nagsasabing si Ethereum ay pwedeng umabot ng $15,000 hanggang $20,000 sa loob lamang ng ilang buwan. Para po kay Egrag, hindi ito realistic dahil wala itong sapat na technical basis. Mas pinili po niyang manatili sa consistent na paggamit ng Fibonacci extensions kaysa sa speculative at sobrang aggressive na forecast. Ang impact po nito ay nagbibigay ng mas stable na pananaw para sa mga investors. Kapag masyado pong mataas ang expectation at hindi po ito natupad, maraming traders ang madaling ma-disappoint at mag-panic sell. Bilang panghuling katanungan ay ano po ba ang mensahe ni Egrag para sa XRP community? Ang kanyang payo po ay simple. Ang mga holders ng XRP ay dapat pong manatiling matatag at focus. Ang journey ng asset na ito ay hindi po mabilis, pero kung tama ang kanyang technical measurements, darating ang panahon na maaabot ang mataas na target levels. Kapag nangyari ito, hindi lang makikinabang ang mga matagal ng holders, kundi pati na rin ang mga bagong papasok sa market na makakakita ng renewed confidence kay XRP. Yan, bilang panghuli, para po sa akin ay mahalagang tandaan na ang parehong analysis kay Ethereum at kay XRP ay nakabase po sa parehong methodology. Kung tanggap ang kay Ethereum, dapat bigyan din ng respeto ang kay XRP. Ang malaking tanong ay hindi kung posible ba ang $8,000 para kay Ethereum at $31 para kay XRP, kundi kung gaano po katagal bago makarating sa mga target na ito. Ang market ay dumadaan po sa cycles na may kasamang rallies at saka corrections. Kaya ang pinakamahalagang mindset ay hindi po magpadala sa hype kundi mag-focus sa long-term perspective. Kung totoo po ang projections, pareho po silang may malaking potensyal na makapagpabago ng dynamics ng crypto market sa mga susunod na taon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.